Good evening kanatong tanan mga kapaglaom, mga batanon. Nining na it's a privilege kanato nga makapadayon ta sa ato nga Youth Week of Prayer. Akong gipanimbaya kanunay ang atong mga higala, mga batanon, mga kaigsunan dinhi sa East Visayan Conference kauban sa ato nga pinalangga nga presidente Pastor Sammy Salyuman, kauban sa ato nga Youth Director Pastor Jonathan Moralia, kauban sa ato nga mga directors, mga staff sa East Visayan Conference. Good evening kanatong tanan. Sa tanan nga mga batanon nga nasakop niining nga Central Philippine Union Conference, good evening kanatong tanan. So niining takna mga higala, akong kanunay gipanimbaya ang ato nga mga higala dinha sa Bantayan Island, especially sa mga Helbuena family, sa tanan nato Abanis family, sa Kawayan, sa Biliran, kanatong tanan nga mga batanon mayong gabi kanato. So niining takna sa kagabion mga higala mga kapaglaom, ato kining ma-witness karon ang ato nga week of prayer nga naguluhan kinig, Lord, I will go, I will go. So kitang tanan mga higala, nagaawhag kita sa Dios kauban sa ato nga mga batanon. Atong makita mga higala mga kapaglaom nga ang mga batanon, kitang tanan nga mga batanon, gambit kaayo ta sa iglesia. Ang Dios nagatawag kanunay kanato nga kitang tanan mulakaw mga kapaglaom nga ato kining suportaran, ato kining suportanan usab ang buhat sa Dios nga iyang gitagana sa matag usa kanato. Ang ato karon nga pagtuon ni kaduha nga gabi sa atong nga week of prayer mga kapaglaom. Lord, I will go. Fill me. Pun ako nga sa diin sa diha nga kung gusto ta mulakaw mga kapaglaom nga ang Dios magagiya kanato, nagahangyo ta nga pun-an gayud ta sa ato nga pagkaisog, sa ato nga paglakaw nga dili ta mahadlok, nga kinahanglan kita nga ibanon gid nato ang Dios sa atong kinabuhi. Ang sentro karon sa ato nga pagtuon mga higala mga kapaglaom, makita kini especially in the book of John. Kung aduna mo'y mga balaang kasulatan, sabayi ko ninyo sa pag-abli niini mga kapaglaom. In John chapter 4, verse 13 to 14 mga higala, it says, Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. So atong makita mga kapaglaom nga kini nga senaryo unya makita nato sa diha nga kini nga tubig nga atong ginainom makabati gyapon, makafeel gyapon ta nga uhawon ta. Pero pinaagi karon diha kang Ginoong Hesus sa diha nga kung iya kining ihatag kini nga tubig sa matag usa kanato mga higala, dili og dili na gid ta uhawon pag-usab mga kapaglaom. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Praise the Lord. Nga pinaagi karon sa atong sentro nga pagtuon mga kapaglaom, atong makita nga ang Dios gayud sa diha nga iya kining itugyan kanato, siya magahatag kanato nining eternal life. But before that, sa dili pa ta mo padayon mga kapaglaom, ako mong gihangyo nga atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Magampo ta. Ginoong Dios, nining takna sa kagabion, kami nagahangyo nga samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Tagay kami kaalam ang balang espiritu magakunsad kanamo nga amo kining maaplikar ug amo kining masabtan sa among kinabuhi. Salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So niining takna sa kagabion mga higala, the Gospel of John, atong makita kini nga mensahe ni John mga kapaglaom represents the story of woman who had a special encounter with Jesus. And then we don't know her name, but since she originated from the city of Samaria, then she is known as the Samaritan woman. So atong makita nga sa ato karon nga pagtuon, especially in the book of John, in chapter 4 mga kapaglaom, nga ato gyud makita kining special nga encounter sa usa ka babae diha kang Ginoong Hesus. Atong makita mga kapaglaom, before getting into the story, it's important to understand
that the life of Jesus was registered in the first 4 books of the New Testament, known as the Gospel, mga kapaglaom. The word Gospel means good news. Usa kini ka maayong balita kanatong tanan, mga kapaglaom. Magka-conclude ta niini, it contains the good news of salvation through the person of Jesus Christ, mga higala. So atong makita nga diha pa lang sa upat nga libro sa first 4 books in the New Testament, mga higala, makita na to nga si Ginoong Hesus nagdalagid siya og minsay nga pinaagi ining kaluwasan nga iyang ginadala, mga kapaglaom, pinaagi lang yun diha kang Ginoong Hesus, especially sa ato karon nga pagtuon niini nga chapter 4, especially to the Samaritan woman, mga higala. The story start with Jesus heading to Galilee. But before getting to his destiny, he decided to make a stop before he needed to go through Samaria, especially in John chapter 4, verse 4, mga kapaglaom. Atong makita gayud, mga higala, mga kapaglaom, nga ang Dios iya gid kining gituyo bisan ang iyang plano, ang ilang destinasyon, mga higala, padulong unta sa Galilee, pero iya gid ning gituyo nga mo-stop siya didto sa Samaria, mga higala, arlang niini nga dako nga katuyuan nga iya kining mamit ang usa ka babay nga Samaritan woman, mga higala. Why this antagonism? Unsa man niini, mga kapaglaom, nganong ing-ani man ang nahitabo. Then atong makita nga the Samaritans were part Jew and part Gentile. So tunga jud ni siya, mga kapaglaom, nga kining usakas kini nga mga Samaritans or kini nga mga nga nagapuyo dito, mga higala, natunga na sila, ang uban Jews, ang uban Gentiles. Then therefore the Jews considered them as exiles to the point that they despised them. Atong makita, mga kapaglaom, nga aduna gid dako nga opposition. No, aduna gid dako nga opposition or conflict na ni ana nga lugar, ni ana nga mga katawan, mga kapaglaom. Given this situation, the Samaritans decided to have their own filmy religious system that competed with the religious system of the Jews. So atong makita, mga kapaglaom, between those two nations, a racial, religious, and cultural wall was raised. So atong yung nakita nga naagid ako nga babag ni ana nga lugar, ni ana nga mga katawan, mga kapaglaom. That's why nga ang mga taga-Samaritan, taga-Samaria, mga higala, grabe ni ang ilang pag-look down niini nga mga katawan nga ginatanaw sa mga Hudiyo nga kini sila wala ni gid ni sila kaluwasan, dili sila pwede nga mo encounter niini. Ug atong makita, mga higala, mga kapaglaom, when Jesus along with his followers arrived at Samaria at noon, and while the disciples went to the city to buy something to eat, Jesus sat to rest along the well of Sychar, a small village of Samaria. Then it's in the moment of the hour of high heat that a woman of the city came to the well to get water for the day's consumption. So atong makita, mga higala, mga kapaglaom, niini nga story nga si Ginoong Hesus gikapoy. Nakahimo siya nga mulingkod siya, mupahulay siya ditong gamay nga village, mga higala, kauban sa Jacob's well. Iya katong gituyo dito, mga higala, nga iya yung ma-encounter kining Samaritan woman. Ug unya ang mga disciples ni ining atak na niadto sila sa syudad alang sa pagpalit og mga pagkaon nila, mga higala. Then suddenly atong makita ni nga story, mga kapaglaom, Jesus initiated a conversation making a request. Will you give me a drink? Oh, langutana si Ginoong Hesus, mga higala, sa usa ka Samaritan woman. Siya gyud ang ni-initiate og una nga mudol ni ana nga Samaritan woman, mga kapaglaom. Will you give me a drink? So atong makita, mga higala, nga physically giuhaw gyud si Ginoong Hesus, nangayo siya og tubig diya sa usa ka babae. Then the woman responded, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me
for a drink, especially in John chapter 4 verse 9. Atong makita mga kapaglaom nga nabutang na gyud sa mga hunahuna sa mga taga Samaria nga gibutang na gyud ni silang una-una nga aduna gyud dako nga boundary, nga gyud dako nga wall, nga dili sila makigistorya, dili sila maggunitay ang taga Dios o ang mga Samaria tungod ni ining dako nga conflict, kining dako nga opposition mga kapaglaom. But niining takna ang tubag ni ining mga kapaglaom, the master didn't enter into a debate. Wa gyud siya nakig-debate, wa gyud siya nakig exchange og mga pulong mga kapaglaom. Instead, in a direct way, he said, nagisgot si Jesus mga kapaglaom, if you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked of him, and he would have given you a living water. Especially in John chapter 4, verse 10, mga kapaglaw. It's interesting to note that when the woman saw Jesus, she identified him as a simple outsider. So ato makita mga kapaglaom nga kining usa ka Samaritan woman, iyag yung nakita mga igala nga usa lang kini ka temporary or outsider nga tao. Then we note that she said, "Sir, you have nothing to draw with. The well is deep. Where can you get this living water?" Asa man ka makakuha ni ining kinabuhi nga tubig? Nangutana ang usa ka babae diya kang ginisos mga igala. Then the Samaritan woman saw in Jesus a common, ordinary itinerant. So, ni nga ni mga igala mga kapaglaom, but as she continued to talk with Jesus mga higala, her perspective changed and she began to see him as a great leader. So niini, tungod niini nga mga kahimtang mga kapaglaom sa ilang pag-istorya, kauban ni Ginoong Hesus, nabati sa usa ka babae, usa ka Samaritan woman, nga usa kini kadako nga leader. The Samaritan woman said to Jesus, "Are you greater than our father Jacob? And then who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" So nining takna mga higala in John chapter 4 verse 12, atong makita mga higala mga kapaglaom nga nabutang sa una-una sa usa ka Samaritan woman nga usa kini ka special nga tao. Dili kining basta-basta ang iya nga na-met mga kapaglaom, ang iya nga kaistorya. Iyang gipangutana nga usa ba ka nga mas labaw pa ka diya sa amo nga amahan nga mao si Jacob. Then Jesus was wanted the woman to have a deep knowledge of the spiritual things. It's for the reason that he said, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water willing to eternal life." Atong makita, mga igala, mga kapaglaom, nga diha kang Ginoong Hesus gayud mga igala, kung atong huna-hunaon nga ang tubig nga atong ginainom dinhi, kauban sa ginainom sa usa ka Samaritan woman, nga paghuman og inom sa tubig, sa taod makabati na puta nga uhaw na puta. But sa tubig nga ihatag ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato, sa diha nga pun-anta mga igala, ato gining mabati kining eternal life nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Then faced with the offer of the woman exclaimed, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." In John chapter 4 verse 15. So ingani mga igala mga kapaglaom nga ang usa ka babae nagahangyo siya nga gusto siya nga dili na siya nga pag-auhon pag-usab. Gusto siya nga makaangkon niini nga tubig mga kapaglaom. However,
before continuing, the Lord made a revelation. Iya kining gipadayag mga higala mga kapaglaom. Go! Call your husband and come back. So nining takna mga higala, after niini sa ilang conversation, nga nabati sa usa ka Samaritan woman, atog yung nakita mga kapaglaom, nga grabe, iya nagyong na witness, nga dunag yoy dako, nga special gid ni nga tao nga iyang na-encounter. But pinaagi niini nga sa diha nga gidawat sa usa ka Samaritan woman, kini nga minsay nga gihatag sa Ginoo, gusto pud siya makaangkon niini nga tubig mga higala. Sige Ginoong Hesus, iya usab nga gipadayag niini nga minsay mga kapaglaom. Go! Call your husband and come back. No? Grabe, mga kapaglaom. Niini nga pangutana, niini nga paghisgot ni Ginoong Hesus. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband." So, nining takna mga kapaglaom, before niini, atong makita mga kapaglaom, nga nagisgot din in John chapter 4 verse 16 to 18, kung naamoy mga balang kasulatan, ato kining sabayan mga higala, you are right. Si Ginoong Hesus nag-ingon ni anang ababay, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. So niining takna mga higala mga kapaglaom, nagisgot ang usa ka babae before niining nga conversation, nga ang usa ka Samaritan woman nga nag-ingon siya nga wala siya ibana, but niini gipadayag usab ni Ginoong Hesus nga daghan siya di ay kaipon-ipon bana. Before such revelation mga higala, the Samaritan woman concludes, this man is more than an outsider. He is more than a leader. This man is a prophet. O, nakaingon siya, nganong nakabalo man ni siya kining usa ka tawhana. Nga nakakonclude dayon siya, nga this man is a prophet. Sir, in John chapter 4 verse 19, Sir, I can see that you are a prophet. No, nakaingon siya, kay nakapalugin siya kung unsa ang kinabuhi nining Samaritan woman. Nakakonclude din kining bayhana, nga Sir, you are a prophet. It was a moment prepared for Jesus to give the greatest of all the revelation. And also when the woman realized that she was in front of simple mortal is when she declares, I know that the Messiah is coming. When He comes, He will explain everything to us in John chapter 4 verse 25. So atong makita gayud mga kapaglaom, nga pinaagi nini nga encounter sa usa ka babae diha kang Ginisos. Iya gayong na feel, iya gayong nabati mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus usa ka espesyal nga tawo, usa ka prophet ug usab nagatuo kining usa ka babae mga kapaglaom nga adunay Messiah nga mobalik pag-usab. Then at this right of this moment, when she heard the voice of the Master saying, I, the one speaking to you, I am He. In John chapter 4, verse 26. Friends, Jesus Christ revealed Himself to this poor and anguished woman as the Messiah. Atog yung nakita mga kapaglaom nga kining usa ka babae nakikita lang gyud si Ginoong Hesus dina kaniya nga makikita siya nga usa siya nga mudala sa kaluwasan ni anak nga bayhana mga higala mga kapaglaom. As we hear these words, immediately the story tells us that the woman leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? In John chapter 4, verse 28 to 29. Dini nato makita mga higala mga kapaglaom. Sa diha nga nadawat ni ini nga minsay nga nakasabot gayud ang usa ka babae mga kapaglaom nga iya gyung nabati nga pinaagi diha kang Ginoong Hesus
nakaangkon siya og maayo nga balita, nakaangkon siya og kaluwasan, dili lamang sa mga Hudiyo, kundi apil sa mga Samarian people, mga higala, mga kapaglaom. The Samarian woman, atong makita, mga kapaglaom, understood that Jesus was more than a mortal, more than a great leader, more than a great prophet. She understood that Jesus was the promised Messiah. Iyag yung ning nabati, mga kapaglaom, nga sa iyang pagdungog kaniadto nga adunay Messiah nga moabot. That's why niining takna sa iyang pag-encounter diha kang Ginisos, sa ilang pagmingle, sa ilang pag-istorya, mga kapaglaom, na witness gayod nining usa ka Samaritan woman nga ang iyang kaistorya mao kini ang ato nga manluluwas. And only did she understood him, but also she accepted him in her life, in her heart. Atong makita, mga kapaglaom, dili lamang siya nakasabot sa ilang pag-istorya diha kang Ginisos, kundi iya usab ning gidawat sa bug-os niya nga kinabuhi, mga kapaglaom. Friends, this story is emotional and it teaches us abundant and rich lessons kanatong tanan, mga higala. But there are various points that I would like to highlight from it, mga kapaglaom. Atog yung makita, mga kapaglaom, nga usa kini ka emotional nga story nga pinaagi nga nakita gayud sa usa ka Samaritan woman nga murag wala na sila'y paglaom tungod sa pagdaot sa mga katawhan, especially diha sa mga Hudiyo, mga higala. But pinaagi diha sa iyang pag-encounter kang Ginisos, aduna siya'y dako nga paglaom nga nadawat og dako nga kabag-uwan sa iyang kinabuhi. Ang atong makatunan niini nga kagabion, mga higala. First, atong makatunan niining Samaritan woman. Only those that recognize who Jesus is can experience the transformation of our lives. Atong makita, mga higala, mga kapaglaom, sa story sa Samaritan woman, aduna gyud dako nga kapag-uhan sa iyang kinabuhi, sa diya nga iyang lamit si Ginisos sa iyang kinabuhi, mga higala. The Samaritan woman had a personal encounter with Jesus Christ. And feel me, thanks to this encounter, her life was changed. All those who have a personal encounter with Christ will experience change. Sa atong tanan, mga higala, mga kapaglaom, sa diha nga sa ato usab, kung ma-experience na to nga atong i-encounter si Jesus, aduna gyoy dako nga kapag-uwan sa atong kinabuhi. The Samaritan woman was distressed, sad, empty, and hopeless. But when she encountered the Master, joy and happiness and hope filled her experience, mga higala. Allow me to tell you that the same will happen in your life, mga higala, mga kapaglaom, mga kabatanunan, mga batanon, nga someone said that where Jesus passes, something happens, mga kapaglaom. Sama sa usa ka Samaritan woman, sa diha nga na-encounter niya si Ginisos sa iyang kinabuhi, adunay dako nga kapag-uwan. Same kanato, mga kapaglaom, mga batanon, nga ato gayong i-invite kanunay si Ginisos, nga ma-encounter kanunay kanato, nga pinaagi dina kaniya, adunay dako nga kapag-uwan sa atong kinabuhi. Secondly, mga higala, from this story, I would like to specify that when someone encounters Jesus, they can't remain silent. What did the Samaritan woman? Though when Jesus revealed himself as a Messiah, atong makita, mga higala, nga dili lamang nga iyang na-encounter ang usa, na-encounter niya si Ginisos, kundi iyang gi-accept ang mensahe ni Ginisos, og siya usab wala siya naghilom-hilom, kundi iya usab ning gi-reveal nga adunay Messiah nga nagdala og kaluwasan, pinaagi lang gyud
diya kang Ginisos. She went out to tell others, mga higala. Ellen White said in the book of The Desire of Ages, page 195, says, as soon as she had found the Savior, the Samaritan woman brought others to him. She proved himself a more effective missionary. Atong makita mga higala nga sa diha nga iyang na-encounter og iyang gidawat ang mensahe ni Ginisus og siya usab wala naghilom-hilom kundili iya usab kini gidala as a missionary mga higala than his own disciples. This woman represent the working of practical faith in Christ. Every true disciples is born. Living water becomes a foundation, fountain of life. The receiver becomes a giver. The grace of Christ in the soul is like a spring in the desert, welling up to refresh all, and also and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. Mga kapaglaom, mga batanon, nining ato nga espesyal nga programa. Ato kayong kanunay invite si Ginisos sa atong kinabuhi. When you have encountered with Jesus and drink the water of life, you have a living desire to tell others of the great wonders of God. The Lord Jesus said, if any man thirst, let him come to me and drink. He that believes in me, as a scripture have said, out of his belly will flow rivers of living water in John chapter 7 verses 37 to 38. Atong makita mga kapaglaom nga pinaagi lang yun diha kang Ginisos. Makaangkon kita, dili na kita uhon mga kapaglaom. In conclusion, sa ato nga pagtuon ini nga kagabion. Friend, ato giyong makita mga higala. I would like to conclude saying that the day that you experience a little encounter, a real encounter with Jesus, you can't remain silent. Also, we will say the same. I must save as many people as I can. So, niningtak na mga kapaglaom, mga batanon, sa ato nga natunan, sa ato nga nadunggan nga mga mensahe diya kang Ginisos. Hinaot, kita usab mga batanon, mga kaigsuonan, dili kita maghilom-hilom, kundili ato kining i-share usab, ato kining ibahin usab sa mga katawan nga wala pa nakabalos kamaturan, aron sila usab maka-encounter diha kang Ginisos ug makaangkon og kaluwasan pinaagi lang yun diha kang Ginisos. Around us, there are thousands of anguish and hopeless people. They need to hear that Jesus heals and saves us. So atong makita mga kapaglaom nga daghan pa gyud ang mga katawan nga walay paglaom sa ilang kinabuhi, nga gusto nila mga kapaglaom nagakinahanglan ni sila nga adunay musulti, adunay mo share kanila. Hinaot mga kapaglaom, mga batanon, tabangan nato ni ang buhat sa Dios. But someone has to say it. We can't stay silent. Dili kita maghilom-hilom mga kapaglaom. Today, tonight, I invite you. Nga niini nga kagabion mga kapaglaom, ako naka-invite sa tanang mga batanon. Kitang tanan mga higala mga kapaglaom. Ato kining buhaton. Ato kining dawaton. Ato kining imnon, kining water of life so that you can become a channel of blessings to the world. Atong makita mga higala mga kapaglaom, the Samaritan woman, sa diha nga iya kining giinom, napunan siya sa kinabuhi nga walay katapusan nga iya kining gadawat diha kang Ginisos. Wala siya na remain silent, kundili iya kining gipadayag o iya kining gi-share sa mga katawan. Mga kapaglaom, mga batanon, rise up right now and say, Lord, give me the water of life. Make me a river of blessings for those who perish without hope. Help me
Say that you are the hope for those that are in anguish. So, nagahangyo ta mga kapaglaom, nga kinahanglan nga mubarog kita mga kapaglaom, nga ato kining madawat, kining tubig sa kinabuhi, diha lang yun kang gining Hesus, nga aron kitang tanan, magahimo kita, ato kining i-share sa mga katawhan nga nagakinahanglan sa pulong sa Ginoo mga kapaglaom. Sa katapusan ni ining atong pagtuon, ako nag-assure kanuna nga kitang tanan mga kapaglaom, that the day that you drink, nga sa diha nga niining adlaw niining nga kagabion, kung ato kining imnon kining tubig nga kinabuhi sa tubig mga higala, as with the Samaritan woman, you too will say mga higala, Lord, I will go. Sa diha nga gipunan kita mga higala, nga ato kining nadawat ang pulong sa Dios, nga atong nadawat sa Ginisus sa atong bugos nga kinabuhi, nga naay dako nga changes sa atong kinabuhi. Ug usab sa diha nga ato na siyang gidawat, kita willing na kita nga muguwa mga kapaglaom, willing na ta nga muguwas niini sa atong comfort zone, ug ato kining pagabuhaton ang the Great Commission nga gihatag sa matag usa kanato sa pagsangyaw sa maayong balita. Nining taknaa sa kagabion mga higala mga kapaglaw. Hinaot nga ang atong answer nini nga kagabion. Nga kitang tanan muguwa mga higala, mugawas ta, mulakaw ta, nga sa diha nga ato naning nainom ang kinabuhi sa tubig nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Nga kitang tanan magkahiusa ta nga ang atong dako nga handom, nga ang Dios mo padayag, daghan ang moduol dina sa tiilan sa Ginoo nga giuhaw sa kamatuoran. Hinaot nini nga kagabion mga kapaglaom, ang Dios magapanalangin kanato ug kitang tanan makaingon, Lord, I will go. I will go, reaching out to all the people nga sa tanan nga mga katawan dinis kalibutan, ato kining hatagan og minsay nga tabangan ta sa balang espiritu. Hinaot nga ang Dios magapanalangin sa ato nga journey nini nga kagabion. Ako naghangyo nga atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo mga higala. Magampo ta. Ginoong Dios nini nga kagabion, dako ang amo nga pagpasalamat dina kanimo, nga sa diha nga amo kang dawaton sa among kinabuhi, nga imong gihatag kanang tubig nga walay katapusan, tubig sa kinabuhi, nga sa diha kung amo kining dawaton, aduna kaming dako nga eager nga amo kining i-share sa mga katawan usab. Dili kami mo pundo lamang sa paghilom, kundi amo kining i-share sa nga nagakinahanglan usab sa imong mga mensahe. Hinaot Ginoong Dios, imo kaming panalanginan, especially sa mga batan-on, nga kaming tanan magkayusa sa pagpadayon sa pagduso sa imong buhat. Salamat nga ikaw nagauban ka namo. Salamat sa pagpasaylo sa among kalapasan. Kining tanan among ginapangayo o ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen.